Sa pananalasa ng Bagyong Christine, marami ang lubog sa tubig baha at sinira ang mga ari-arian. Marami ring buhay ang nalagay sa alanganin at maging ang magigiting nating mga rescuers, nahirapang sungin ang mga kabahayan na lampas bubong ng tubig baha. Marami ang sumisigaw at umiiyak habang humingi sila ng tulong. Dumagsa mga tulong mula sa pamahalaan at maging mga pribadong individual. Ang bayanihan ng mga Pilipino atin naman pong nasaksihan. Abot bubong ng tubig! Kabila! Oh, ayun! Ito, puro nila na. Ito, ano. Sige na po. Wala na. Wala na, hindi na kaya to. Natatatak na lang, parang lang. Wala tayong magagawa dito pa. Yan, lalaki ng baha. Ito. Ika-21 ng Oktubre, nang magsimulang maramdaman ang hagupit ng Bagyong Christine sa silangang bahagi ng southeastern Luzon. Bit-bit ang hangin na may lakas na 55 kilometro kada oras at pagbugso nga abot sa 70 kilometro kada oras. Agad itinaas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Luzon, Catanduanes, Visayas at ilang bahagi ng Northern at Eastern Samar. Ibinahagi rin ng Pag-asa DOST ang posibleng pagbaha sa ilang lugar sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at maging sa Mindanao. Agad na itinaas ng NDRMC o National Disaster Risk Reduction Management Office sa Charlie Protocol o pinakamataas na Emergency Preparedness and Response ang halos 7 rehiyon. Matapos ang halos 24 oras, sumunod na binaybay ng Bagyong Christine ang Palawan, Romblon, Aklan, Antique, Negros Island, Bohol at ilang bahagi ng Mindanao. Mula sa tropical cyclone, naging tropical storm ang klasifikasyon nito. Dito naranasan ang mas malalakas na hangin at matinding mga pag-ulan. Miyerkules, October 23, dito na nagsimulang magpakawala ng mas malakas na buhos ang ulan ang Bagyong Christine sa Bicol Region. Mabilis na tumaas ang tubig baha sa mga kabahayan. Parescue na si... Na-stranded ang mga pamilya sa kanilang mga bubungan. Humihingi ng saklolo mga tao na ma-rescue at mayalis sa kanilang mga bahay. Parescue po kami, parescue! Prantasan po ng baha! Pahirapan ang pag-rescue, lalo na't malakas ang agos na rumaragas ang tubig baha. Stranded ang ilang mga pasahero at dahil sa patuloy na pag-ulan, hindi lamang nalubog sa baha ang mga daanan. May mga tulay din na bumigay at tuloy nang nasira. Ayon sa Albay Public Safety Emergency Management, mas marami ang ibinagsak na tubig ulan ng Bagyong Christine kaysa sa Bagyong Reming na tumama sa Bicol Region taong 2006. Tinataya na umabot sa 500 mm ang tubig ulan kumpara sa 467 mm noon. Katumbas ng 2 buwang pag-ulan ang ibinuo sa loob lamang ng isang araw. Hindi pa man tapos ang rescue operation sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Christine. Malawakang pagbaha rin at nakakatakot na flash flood
ang sumalubong sa Southern Luzon, partikular na sa lalawigan ng Laguna, Quezon, Cavite, at ang pinakamatinding sinagasaan ng Bagyong Christine ay ang mga bayan sa Batangas. Wala na, hindi na kaya to. Natatasang ka lang, parang nasalang. Wala tayong magagawa dito pa. Yan, lalaki ng baha. Naramdaman ang napakatinding bugso na malakas na hangin. Ilang mga bahay din sa Lemery, Batangas ang pinatuping parang papel na malakas na hanging dulot ng bagyo. Tuloy-tuloy din ang rescue and retrieval operation sa barangay Sampaloc, Talisay, Batangas, kung saan nagkaroon ng malawakang landslide. Pero ang mas nakakapangilabot sa isinagawang mga pagresponde ay ang mga bangkay na isa-isang hinuhugot matapos matabunan ng gumuhong lupa, troso at mga bato. Ang mga kwento ng ating mga kababayan kung paano natakasan nila ang peligro sa kanilang buhay. Alam ko, nasa labas po ako nung biglang may dumagasa. Yung anak ko po na nasa loob ng bahay. Tapos, yung isa kong anak nasa labas. Pumasok din yung anak ko isa, nakuha ko siya sa may butas. Tapos siya naiwan ko, hindi ko talaga siya makuha. Sabi ko, babalikan kita, sabi niya, matulong. Sabi niya ngayon. Madam, nasa labas kami ng bahay. Nag-iipon ho kami ng tubig. Gawa ho kami walang tubig, 3 araw na. Nakita ko namin, madam, yung laguno sa tubig. Pinatakbo ko na yung mga anak ko po. Kasi nagbara po yung imbornal doon sa aming harapan sa kalsada. Pinatakbo ko na yung mga anak ko. Kaming mag-asawa na iwan. Tsaka yung isa kong anak na lalaki. Muntik na po silang magip dahil pag akyat nila, pumutok na po ang tulay. Sumabog na po ang tubig. Pero salamat po sa Diyos at kami ay nakaligtas lahat. Sa paglabas sa Philippine Area of Responsibility ng Bagyong Christine, aabot sa higit 2 milyong individual o katumbas na 500,000 pamilya sa halos 3,000 barangay sa Pilipinas ang lubhang naapektuhan. Nakapagtala ang Office of Civil Defense ng hindi bababa sa 50 katao na nasawi sa hagupit ng Bagyong Christine. Karamihan sa mga ito mula sa Bicol Region at lalawigan ng Batangas. Aabot din sa 9 milyon ang pinsala sa agrikultura at tinatantiyang nasa 15 milyon ang pinsala sa infrastruktura. Ayan na nangyari sa aming lugar dahil sa bagyo. Bumagsak po. Bumagsak po. Ito po yung bahay namin. Patuloy din ay sinasagawang relief operations ng Department of Social Welfare and Development. Tuloy-tuloy ang repacking at pagpapadala sa apektadong rehiyon ang nasabing tanggapan. Actually, before Typhoon Christine hit, we were able to preposition more than 2 million family food packs across the country. No, ganun karami yung ating family food packs strategically prepositioned, which really demonstrates the readiness of the department to augment the resources of the local government units. Of course, we know the local government units are the front line in service delivery, so sila yung mga unang nagpapahatid, and then the DSWD come in to augment the resources. So we anticipate the numbers to increase because while the weather is improving, nakakapag-mobilize na tayo noong workers natin who could aid in the distribution. Kahapon lamang ay nagsagawa na rin ng aerial inspection ng Pangulong Marcos Jr. para makita ang sitwasyon ng karamihan sa ating mga kababayan. Ang pinsalang dala ng Bagyong Christine hindi lamang sa infrastruktura at kabuhayan. Ang mga komunidad na dating puno ng buhay naging pook ngayon ng kalungkutan at pangungulila. May mga buhay na nawala. Sa kabila nito, kailangan nating muling bumangon at maniwala na kayang malampasan ng bawat Pilipino ang panibagong unos na susubok sa ating katatagan. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa
ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.